Alam nyo ba na almost 1.9 million pesos, 30 per aso na trophy at 13 per aso na brand yung makina pala ang mga napanalunan ng Team DVRT nung mga nagdaang laban nila sa taong 2024. Tayo at samahan nyo kung alamin isa-isa kung saan-saang laban ba nila ito nakuha sa loob lang ng isang taon. Una dito ay ang kaunahan nilang laban sa pagpasok ng 2024, ay nung dumayo sila sa Ilocos Sur at ang dinala nilang unit dito ay ang unit ng Team Orly, na sinakyan ng lodi natin na si Erchin Toledo at nang dahil sa kanyang dedikasyon at pagpupursiging manalo, siya ang nakasungkit ng kampyonato rito na tumataginting na 150,000 pesos. Sumunod rito ay ang pagdayo naman nila sa Bicol Theodore Albay, na ang daladala nilang mga unit ay ang mga mismong unit nila ng DVRT at ang nakuha nilang panalo rito ay ang champion at second place na may papremyong 60,000 pesos sa champion at 40,000 pesos naman sa second place. Sumakatutal na 100,000 pesos ang napanalunan nila dito. Ang naging kasunod nilang laban rito ay ang pagdayo naman nila sa mga ginanap na Regional Crest Cup. Una rito ay ang Pinamalayan Mindoro na ang daladala rin nilang unit ay ang 4 na DVRT, at nakuha nilang panalo rito ay champion sa K-Tech category at second place naman sa Crest Circuit category, na may premyong 100,000 pesos sa champion with isang brand new Crest engine at 75,000 pesos naman sa second place with isang brand new Crest engine, sumakatutal na 175,000 pesos at dalawang brand new Crest engine ang napanalunan nila dito. Sumunod rito ay laban nila sa Pinamucon Batangas na ang nakuha lang nilang place ay third runner-up na may papremyong 15,000 pesos. Sumunod ay sa Crest Cup Regional ng Bawan Batangas na parehas nilang nakuha ang champion sa dalawang category at second place sa Crest category, na may premyong 100,000 pesos sa champion ng K-Tech category with isang brand new Crest engine, at 100,000 pesos din sa champion and 75,000 pesos sa second place ng Crest Circuit category with dalawang brand new na Crest engine, sumakatutal na 275,000 pesos at tatlong brand new Crest engine ang napanalunan nila dito. Sumunod rito ay sa Regional Crest Cup Ilocos Sur naman na ang napanalunan nila rito ay champion at third place sa K-Tech category at second place naman sa Crest Circuit category na may premyong 100,000 pesos sa champion at 50,000 pesos sa third place ng K-Tech category with dalawang brand new Crest engine, at 75,000 pesos para naman sa Crest Circuit category with isang brand new Crest engine, sumakatutal na 225,000 pesos at tatlong brand new Crest engine ang napanalunan nila dito. Ang sumunod na rito ay sa Regional Crest Cup Pangasinan naman na ang napanalunan nila dito ay nakuha nila ang Hakot Award sa K-Tech category at third place sa Crest Circuit category, na may premyong 100,000 pesos sa champion, 75,000 pesos sa second place at 50,000 pesos sa third place ng K-Tech category with tatlong brand new Crest engine, at 50,000 pesos sa third place ng Crest Circuit category with isang brand new Crest engine, sumakatutal na 275,000 pesos at 4 na brand new Crest engine ang napanalunan nila dito. Sumunod na laban nila dito ay sa Perez Quezon na taon-taon ay back-to-back champion sila sa lugar na ito, nakuha rin uli nila ang champion dito na may papremyong 7,000 pesos. Sumunod na dinayuhan nila ay sa San Juan Mabini Batangas na ang nakuha lang nilang panalo dito ay third place na may papremyong 40,000 pesos na may kasamang isang brand new K-Tech engine. Sumunod na laban nila ay sa San Nicolas Batangas na ang nakuha lang nilang panalo dito ay second place na may papremyong 20,000 pesos. At ang huli nilang naging laban sa taong 2024 ay sa National Crest Cup na ginanap sa Mansalay, Mindoro, na ang nakuha nilang panalo rito ay second place sa Crest Circuit category at third place naman sa K-Tech category na may papremyong 500,000 pesos sa second place ng Crest Circuit category at 200,000 pesos naman sa third place ng K-Tech category, sumakatutal na 700,000 pesos ang napanalunan nila dito. Kung susumahan lahat ng nabanggit na prizes aabot sa mahigit 2 million pesos ang napanalunan ng Team DVRT kasama ang mga brand new na makinang napanalunan nito. Sa palagay nyo, pagdating ba sa patungkol sa larangan ng bangkarera ang pag-uusapan, nararapat na ba silang isama, o mapabilang ang team na sa mga malalakas na team dito sa buong Pilipinas? Na kung isa ka sa mga sumusubaybay sa team na ito, maaari bang mag-iwan ka ng komento sa baba kung ano masasabi mo sa naging achievement nila sa nakalipas na taong 2024?